mahal na pasahe sa MRT. Mahigit 600 atleta lumahok sa Palarong Pambansa 2011 sa Dapitan, Zamboanga del Norte. Ang ilan sa kanila sa husay ni Manny Pacquiao humuhugot ng inspirasyon. Narito ang report ni Mark Zambrano. Napanood ni Jana Tuzon, player ng softball team ng Cordillera Autonomous Region, ang laban ng Pacquiao Mosley. Bilib na bilib siya sa katapangang ipinakita ng kampiyon. Ang galing niyang sumuntok. Magiging inspiration siya sa amin. Sa aming mga athletes dahil sa kanyang tiyaga at sipag. Ang 12 taong taekwondo jin mula sa ARMM na si King Vera naman, hanggang tenga ang ngiti sa tagumpay ni Pacman. Ano masasabi mo ngayon? Nanalo na naman si Manny. Magaling ko, magaling. Bakit siya magaling? Kasi araw-araw yung training niya eh. Ilan lamang sila sa mahigit 600 atletang dumayo rito sa Dapitan City, Zamboanga del Norte para sa 2011 Palarong Pambansa. In grande ang opening ceremony, bukod tangi ang mga makukulay na costume ng mga delegado at ang halos 20 minutong fireworks display na ikinamangha ng mga manonood. Sa mahigit 15 sports na kasama sa Palarong Pambansa ngayong taon, isa sa mga pinaka-inaabangan ay ang mga magiging resulta sa larong football. Napabilibre ng lahat sa pinakita ng mga special child na sumali sa 100-meter hurdles at long jump. Magpapatuloy hanggang May 14 ang palaro kung saan inaasahang dadalo sa closing ceremonies si Pangulong Benigno Aquino III. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting. Walong tao patay sa malawakang pagbaha at mudslide sa Indonesia. 5 naman ang naiulat na nawawala habang 2,000 tahanan na ang nasira. Kundi kasi lubog sa baha, sa putik naman na baon ang maraming bahay. Patuloy naman ang search and rescue operation. Bagamat may mga evacuation center, problema pa rin ang lokal na pamahalaan kung saan ililipat ng tirahan ang iba pang nasalanta na umabot na sa mahigit 11,000. Oras na para sa unang chika, narito na si Luan D. Luan. Thanks, Igan. Canadian heartthrob na si Justin Bieber tampok sa pinakabagong ad ng People for the Ethical Treatment of Animals o PETA. Ang kanyang latest ad ay may temang Animals Can Make You Smile. Simple, nakangiti at nakaharap sa camera si Justin sa nasabing ad. Hindi kagaya ng ibang celebrity na nagpo-post ng hubot-hubad para sa PETA. Hinihikayat ng ad ang publiko na mag-adopt ng mga hayop mula sa mga animal shelter. December last year, nang huling magkaroon ng ad si Justin for PETA kung saan sinusulong din niya ang pet adoption. Samantala, ilang Kapuso stars ang rumampa sa opening ng Manila Fashion Week 2011. Isa na rito si Lovie Po na talaga namang agaw atensyon sa kanyang two-piece lingerie. Yan ang unang chika ni Lars Santiago. Mahigit 100 modelo ang rumampa sa fashion show na puno ng glitter at glamour sa pagbubukas ng Manila Fashion Week 2011. Simula pa lang, pinalakpakan na ang mga modelo. Bilang ramp model sa hinangaan, bumida rin ang ilang artista, kabilang ang mga kapusong sina Carl Guevara, Steven Silva, Rocco Nacino, Chris Bernal at Sam Pinto. Rumampa rin sina Borgie Manoto, Georgina Wilson at ang miyembro ng Philippine Ascals na si Mark McMahon. Tilian naman ang sumalubong kay Dingdong Dantes na isa sa signature models ng iminumodelong clothing brand. Very hot din ang underwear portion. Ang nanggulat sa lahat, si Lovie Po na sexy sa suot niyang two-piece underwear. First time daw rumampa ni Lovie ng ganito ka-sexy. Nanginginig nga raw siya sa nervyos habang lumalakad. My gosh, kinabahan ako kasi hindi ko alam na mag-underwear lang ako. Tapos, yun, kain ako ng kain kanina, tapos pati kagabi. Ito na raw ang pinaka-sexing ginawa ni Lovie sa kanyang career. Nangangahulugan ba ito na mas sexing Lovie pa ang makikita sa susunod? So far, that's it. That's it muna. Yung nakita nyo kanina, yun na muna. Yun na yung pinaka. Yun na yun. Para sa unang balita, Lars Santiago reporting. Tuloy-tuloy pa ang ating mainit na chikahan ngayong umaga. I'll be back for more. Igan?
Salamat, Luan. Makibalita na tayo sa daloy ng trapiko. Narito naman si Lava Jover. Rarampa. Love. Maraming salamat, Igan. Good morning din po sa ating mga kapuso. Ayan, medyo malamig pa rin po ang panahon. Pero po ating kakasadahan, malamig din ba ang isip ng ating mga motorista dyan? Ito na po, pasilipin natin. Unahin na po muna natin ang aming kinaroroonan dito po sa may area ng EDSA White Plains. Napakaganda at napakagaan pa rin po ng daloy ng trapiko. Kayo man ay patungo ng norte or patungo ng south area. Maganda po ang inyong magiging biyahe. Via GMA Traffic System naman, mga kapuso, may kita natin ang EDSA Kamuning. Doon medyo umiinit ang ulo ng ating mga motorista dahil makikita natin ang kanang bahagi. Aba, usad, higad na lang po yung nakikita natin. Halos hindi na gumagalaw itong ating mga motorista sa kanang bahagi. Patungo po ng Makati and South. Ang kaliwa naman patungo ng Norte, tuloy-tuloy pa rin. Sa may EDSA Balitawak sa ibaba, makikita natin ang magkabilang lane. Kaliwa ho ay going to Makati at ang kanan ay patungo ng Monumento. Maganda po ang umaga nila dyan. At ang Skyway sa may Bikutan, makikita ho natin ang magkabilang lane, mga kapuso. Yung kaliwa ho ay patungo ng Calabar Zone at ang kanan ay patungo ng Maynila na wala naman hong problema. Coding ngayong araw, mga kapuso, mga plaka nagtatapos sa numbers 3 and 4. At yan po muna aking update sa ating mga kasadahan sa Metro Manila. Pari-pari isang reyna ng kalsada, Lava Jover, Malwan, General Fine. Back to you, Igan. Maraming salamat, Love. At ang init namin mamaya, isang lalaki patay matapos pong malunod sa dam sa Ilocos Norte. Magkapatid na hinihinalang miyembro ng Bolt Cutter Gang, arestado sa Aliaga, Nueva Ecija. Balikan pa natin si Susan Enriquez dyan po sa barangay